Good morning mga guys. Pasensya na kayo kung ngayon muli ako makapag video ng aking mga tanim. Welcome to my vlog. Ngayon narito ako ngayon sa aking munting halamanan sa taas ng aking rooftop mga guys. Ipapakita ko sa inyo ang aking mga tanim na may babahagi ko ang aking mga itinanim para kayo ay ma-inspire din na magkaroon din ng mga tanim sa taas ng inyong bahay o kaya sa tabi ng inyong mga bahay mga guys. Hindi hadlang yung wala ka mang malaking lupa, may mga paraan para tayo ay makapagtanim. Ipapakita ko lang sa inyo kung ano ang mga tanim ko dito sa taas. Ito mga guys, tingnan natin. Ito mga guys ay patchoy. Ito ay tinanim ko muna siya sa isang maliit na container na possible, at nang sumibol na siya, ito nilipat ko na dito mga guys. Ayan. At meron din tayong kamatis. Ayan. Meron na ngang bunga. Ayan mga guys. Ngayon ipapakita ko pang ibang mga tanim ko sa inyo. Ito. May mga tanim tayong dalandan. Ayan mga guys. Yan naman ay pag siya'y malaki na, pwede ko na siyang ilipat sa baba para kasi ito na ang kanyang ugat ay talagang umaano yan ng malalim, kaya ililipat natin siya. Meron tayong sibuyas, yan, meron tayong kangkong mga guys. Ito yung talagang maganda na may tanim kayo, dahil ang kangkong ay talagang masagana siya sa insulin. Sarap kahit dubuhin, sinigang, marami siyang paggagamitan mga guys. At ito pala yung kangkong na Chinese kangkong na sinasabi nila. Hindi siya masilan kahit sa tuyong lupa ay mabuhay siya mga guys, at alagaan nyo lang sa dilig. At hindi din siya matakaw sa kasi ang niya talaga ay sa mainland, hindi siya sa matubig. Ito mga guys, meron din tayong okra. Ang okra ko ay na to, marami na rin ako nakuha dito, ilan. Ayan, ito mga guys, ayan, may mga bunga na yan, mababa pa, ayan, mga bunga, ito mga guys, ayan, ito nga sa okra naman, maraming benefits din itong okra mga guys, lalo na sa high blood. Pumitas ka ng 5 piraso, babad mo siya sa tubig sa isang baso, magdamag, at wala pang kain, yung inumin, ito daw ay nakakapagpababa ng blood pressure mga guys. Ito, okra. Katuwa, kahit konti lang ang tanim mo, basta meron kang katulad nito mga guys. Papakita ko lang sa inyo. Yan, mga lang, 5 days ko pa lang yan na naililipat dyan sa mga container na yan. Kaya sa mga na wala silang malaking lote, ay hindi hadlang yun mga guys, pwede nyo sa ganito lang. Ganyan. Meron na kayong tanim. Ayan, meron din akong pipino. Yan mga guys, yan, yung mga tinanim din ako dito, mga sitaw. Ayan, kasi sibol pa lang mga guys. Ayan. May pitsay. Ayan itong talong ko ay matagal na to, kaya dapat gusto ko na nga sana itong bunutin para magamit ko din yung area na yan. Kaso nga lang nanghihinayang ko kasi may mga bunga pa. Ayan mga guys. Tapos ito namumulaklak siya, kaya nanghihinayang din ako siya naputulin o kaya bunutin. Ang talong naman, ang kagandahan lang sa talong mga guys, mag 1 year o kaya 2 years siya, pwede mo siyang putulin at abunuhan uli. Mas marami ang kanyang bunga, lalo na pag marami ang kanyang mga sanga, marami din magiging bunga. Tulad nito, pinutol ko siya, mayroon siyang nagsupling mga guys. Ayan, kaya pag pinutol ko yan dito, mas lalo mag-grow ang kanyang mga sanga mga guys. Tapos nag-ano din ako ng tingnan nyo mga guys. Ayan yan, pipino yan. Tapos ang pagdidilig naman ay hindi mga guys araw-araw, kasi yun nga, dahil dito mga ilang araw nag-ulan-ulan din, nababad siya sa tubig, masyado nabasa ang lupa. Kaya yan mga guys, itong nangyayari na nabubulok yung kanyang
stem o kaya katawan ng halaman. Kaya dapat dito 1 week ay once a week o kaya 2 beses nyo lang didiligan mga guys. Yan. Yan o. Yan. Ang tanim kong yan ay pak choy tapos pitsay. Separate yung mga pitsay dyan. Yan mga guys o. Yan. Mayroon din akong tawag nyan sibuyas. Kapag naglulugaw, pag ano, yan, puputulin lang, wag siya bubunutin kasi pag pinutol natin to, muli lang siya magsusuhi yan, muli siya mag ano ang kanyang mga dahon. Ayan mga guys. Ito. Yan nga. Pero pag ano bubunutin ko na yan kasi panibago ako magtataniman ko ng panibago para mas maganda ang ano ating mga halaman. Tapos, to guys, ang aking alugbate ay nanghinayang nga ako dahil pinutol ko nga siya dahil agaw space siya, halos sakupin niya na to, kaya tinanggal ko ng tinanggal, nagtira lang ako ng iilan para sabi ko nga ay pag makailangan mapanghalo sa munggo, tas ka lang ng dahon at okay na. Okay mga guys, ito pa ang ampalaya ko, ito ay hindi ko binigyan ng pansin, hinayaan ko, tingnan nyo nga, hindi ko siya binalutan dahil napapansin ko hindi naman siya inaatake ng putakti, kaya hinayaan ko lang siya na ganyan. Ayan mga guys, oh. Marami na ako nakuha dito, ang iba nga binunot ko na dahil ayaw ko nga ng sobrang kapal dito dahil hindi ma-absorb ng sikat ng araw ang ating mga halaman mga guys, kasi ang halaman ay kailangan niya ng sikat ng araw dahil sa pamamagitan ng sinag ng araw ay nagpo-produce sila ng pagkain sa kanilang mga leaves, sa kanilang mga dahon mga guys. Ayan, tingnan mo, madami siya oh. Yan, pag masipag ka lang balutan, pero yun nga sa sinasabi ko, hindi naman sila inaatake ng putakti, kaya hinayaan ko na, okay naman at marami na rin ako dyan nakuha. At yun nga sinabi ko sa inyo, hindi ko masyado to napupukusan, kaya ganyan lang siya. Ito mga guys, yan, ituturo ko sa kung bakit nagkaganito ang kanyang namatay dahil sa sobrang ano ng tubig. Ayan mga guys, oh. Nasisira din ang ano ng puno. Kumbaga nabubulok ba siya? Ayan, oh. Ito. Kasi kung ito tinutukan ko mga guys, hindi lang ganyan ang bunga. Tapos kasi maraming proseso din sa ampalaya katulad nito mga guys. Sa ganito tinatanggal yan para yung protein ng lupa ay pupunta doon sa pinaka bunga o kaya dulo, bulaklak no? Makikita mo na healthy yung halaman pag ganito ang kanyang talbos mga guys. Ayan oh. Yan, ganyan ang talbos. Pero pag yung nakita mo na kulo-kulubot, ang ibig sabihin hindi magandang nutrients na nakukuha niya sa puno na pinagtaniman mo. Kaya kailangan mag-apply ka ng abono o fertilizer na sinasabi. Pero guys, ang akin nilalagay dito ay mga natural lang, katulad ng compost fertilizer, manure compost. Yan, mga nilalagay ko dyan mga guys. Ayan, nakakatuwa siya oh. Yan mga guys, ayan. Meron din tayong sili. Hindi ko rin alam kung ito ba'y malalaki. Tingin ko malalaking sili ito eh. Ayan mga guys oh. Yan. Yan oh, dami ng bulaklak, mamumunga na siya. Yan mga guys. Yan, yan. Nakakatuwa oh. Yan. Yan, lalagyan ko yan siya ng stem, kawayan para hindi siya bumagsak dahil once na lumago pa yan mga guys, sa bigat ng bunga niya, pwede siyang maglulundo. Ganyan, ayan. Ayan pa oh. Dito ako nagpupunla mga guys. Dito ako nagpupunla, tapos unti-unti ko siya nililipat sa mga container o kaya sa mga ano dyan. Yan katulad sa ganyan, yung ko siya nililipat. Ito pala ay pitsay, kasi separate sila mga guys. Ito pitsay, dito ang pinunla ko, tapos doon ay pak choy, para may choice tayo kung anong kukunin nating gulay na ihalo natin sa ating mga katulad ng nilaga or anumang lulutuin natin. Ayan mga guys. At ito nga pala, napakita ko lang sa inyo. Ito, binunot ko siya dahil nakita ko na sobrang tanda na at hindi na siya masyadong nagbibigay ng bunga, kaya binunot ko siya. Ganun lang mga guys. At ating mga to, nakatuwa oh.
sa dami ko na rin ano kasi ang kaibahan lang sa mayroong kang tanim, sariling tanim mo, alam mo kung ano ang quality ng gulay na kakainin mo mga guys, katulad ng hindi ka nagbibigay ng synthetic fertilizer dahil alam mo na natural lang talaga, safe sa ating kalusugan mga guys ang ating mga tanim dahil nga sa hindi tayo nag-apply ng mga pesticide. Yan na guys. Marami pa ako ditong gusto na itanim. Ngayon lang uli ako nakapag send ng video dahil naging busy din ako mga guys. Dahil hindi lang itong akin nasikaso, meron din tayong kunting negosyo kaya hindi masyadong natututukan. Ngayon, itong papaya ko nga pala, napakarami yan naging bunga niyan mga guys. Mula dito hanggang doon sa taas. Marami akong kukuha dyan, hindi lang sa pansarili, na isi-share ko rin sa iba, sa aking mga kamag-anak. Ayan mga guys, ganda. Kaya naging ano ko talaga ang pagtatanim dahil ako'y laking probinsya at lumaki ako na sa bukid ba, sa pagtatanim. Kaya ito ang aking naging libangan dahil nakakapagbigay ito sa atin ng magandang kaisipan. Nare-relax mga guys. Ayan. Ayan. Yan ang ano ko. Hindi lang yan. Makita nyo pag ano ay mas lalo pa dadami ang tanim ko dito sa taas. Dahil talagang tututukan ko siya. Tapos siguro magtatanim ako ng mga ampalaya at hindi naman ganun kakapal ang mga dahon ng ampalaya. Lulusot pa naman ang sinag ng araw at makakapagbigay ng presko din na ano sa ilalim dahil mga guys pag sobrang tindi ng init, marinit talaga dahil naka-tiles tong aking ano naka-tiles yan kaya hindi ko nga nalilinis kaya sobrang init siya pag ano siya kaya dapat lalagyan ko siya ng screen sa taas na makakapag-control ng init na ibabato ng sinag ng araw. O guys, maraming salamat sa patuloy na panunood ng aking video. Patuloy na i-like, share, subscribe ang aking mga video guys para maging updated kayo sa akin pang magiging mga video mga guys. Maraming salamat sa inyong mga panonood at God bless sa ating lahat. Ingat po tayo lagi. Bye bye.